Kung sa umaga ay naghanap buhay sila sa tabing dagat, sa hapon naman ay nililibang naman nila ang kanilang mga sarili sa simpleng paglalaro lang ng bingo. Mapabata o matanda ay may hawak na bingo cards at hinihintay mag-jackpot. Sa aming pagmamasid ay nakakita kami ng isang malaking bangka na ginagamit ng mga tao sa pangingisda. Pinuntahan agad namin ito para sakyan at maranasan kahit panandalian kung ano ang pakiramdam ng maging isang mandaragat. Dahil hapon na ay pinakain kami ni Inang Kiseng ng merienda. Biskwit at soft drinks lang ay sold na kami. Habang kumakain ng merienda, may pinakita sa amin si Inang Kiseng na ngayon lang namin nakita. Isa itong panghalo sa pagkain na ginagamit ng mga inchiks sa kanilang pagluluto. Di alam ni Inang Kiseng kung ano ang tawag dito. Pero nakukuha daw ito sa dagat na kumakapit sa bangka at mahal pag ipinagbili. 1 kilo mayroon yung 2,500, may 2,500, 1,000. Na klase-klase ito, ibang klase rin ito. Pangasinan. Nagpaalam na kami kay Inang Kiseng pagkatapos magmerienda. Pinagpatuloy namin ang paglalakad. Saan kayo pupunta? Doon sa Tubig. Sige, ingat. Nabundi. Nang malapit na kami sa aming destinasyon, matatanaw ang 100 Islands mula sa aming kinatatayuan. Malapit kami sa 100 Islands. Ayun yun, At may isa pa kaming nadiskubre. Si Andrew pala na bato ay may kinatatakutan sa dagat. Pwede pa dito! Ito ay ang seaweeds. May masamang karanasan daw siya kung bakit takot na takot siya sa seaweeds. Kaya ito naman si JC, kinuhang pagkakataon para takutin si Andrew. Takot sa seaweeds! Abot kamay na namin, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Nang kami makarating na sa aming pupuntahan, ay kumuha kami ng mga litrato bilang souvenir pagbalik namin ng Manila. At sabi ng paglalakbay na ito ay di matatawaran at isang experience para sa aming lahat. Pero di pa natatapos dito ang aming adventure. Malalim din pala na. Inabutan na kami ng dilim, pero patuloy pa rin ang mga paa namin sa paglalakad. Sa pagkakataong ito, di naman adventure hanap namin, kundi hapunan. Dito sa Pangasinan ay di ka magugutom kung marunong ka lang maghanap ng pagkain. Kahit saan ka magpunta ay mayroong pagkukuhanan ng makakain, lalo na sa tabing dagat. Gamit namin sa paghanap ng pagkain ay baterya ng sasakyan na may bumbinyang nakakonekta. At syempre, timba para lalagyan namin ang aming mahuhuling pagkain. Sa mga ilalim ng buhangin ito ay manghuhuli kami ng maliliit na talangka na kung tawagin sa Ilocano ay tarukoy. Sa gabi lang nagsisilabasan ng mga tarukoy dahil malaya silang nakakagala sa labas.
kaya kailangan ng ilaw para makita sila sa dilim. Sa una ay takot ang mga kaibigan ko sumubok manghuli dahil baka maipit sila nito. Pero ilang sandali lang ay sinubukan na rin nilang manghuli. Kung makuha mo, hawakan mo lang maigi. Sige, huwag mo maigi. Okay? Okay lang! Matapos manghuli ay dumiretso kami sa bahay ni Papang at doon namin ito niluto. Kaming dalawa ni Nigel ang naging chef nung gabing yon. Gumawa kami ng crab tempura. At ito na ang ready cook na recipe. Madali lang. Abot kaya. Alden. Para si Alden yan. Ano ba ang ating detalye dyan? Kinaumagahan ay panibagong paglalakbay na naman ang gagawin namin. Ngayon araw na ito ay lalangoy na kami at mag-e-enjoy sa dagat. Ba't pa mga bibili sa tindahan? Bakit? Pa-outing na tayo at ganyan pa rin tsura. Buti nga yung butas-butas damit niya ngayon eh. Bibili sa tindahan. Panibagong adventure, panibagong saya ang nadarama ng aking mga kaibigan. Lalakad ulit kami hanggang makarating sa tinatawag nilang bagbag. Kaya, tara na! On our way to Bagbag. Mula sa bahay hanggang dagat ay matyaga namin itong nilakad hanggang makarating sa aming destinasyon. Ito ang Bagbag, isa sa magandang lugar na paliguan. Huling punta ko dito ay bata pa ako. Sa pwesto namin ay may napadaan pang mangtataho. Mabenta po ngayong araw. Oo, kunti na lang. Kayo po, anong pangalan nyo? Mark! Bert. Mark Arcangel! Yan ang taho sa Pangasinan.